happy day. Oh, happy day. When Jesus born. 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 Christmas Day. He taught me how to love, hope and pray, and live happily every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus born. 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 On Christmas Day. You know I'm talking about happy day. Happy day. Sing it, sing it, sing it all night. Oh, Jesus born. Oh, happy day. On Christmas Day. Oh, happy day. Oh, happy day. Welcome sa ating ikapitong araw ng patuloy na pagdiriwang ng ating simbang gabi o sambang gabi sa ilan po. Hallelujah! So, patuloy tayo doon sa serye ng mga symbol o ang ibig sabihin ng bawat pangyayari patungo po sa kapanganakan ni Jesus. Ito po yung nakikita natin na yung mga paghahanda. Of course, hindi ho tayo nag-aalaw ng magarbong paghahanda. Pero at least meron pong paghahanda. Ito man ay sa pampamilya o minsan doon sa mga gathering ng mga kaibigan, isang club or tinatawag natin ang mga reunion at kung ano pa man na merong paghahanda na hindi naman po ito pinagbabawal sa Bible. Ang pinakamaganda lang paghanda ay simple lang. Pero bakit merong paghahanda? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa paghahanda? So, ang sabi po ng awit, Kabanata 33, talatang 5, sabi po sa English, You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Dito, masasaksihan natin yung mga bagay patungkol po sa paghahanda. Well, una sa lahat, linoob po ng Panginoon na masaksihan. Ika nga, sa panahon ni David, bagamat man nandyan yung mga kaaway, yung dulang pinaghanda ng Panginoon, yung kanyang katagumpayan, na sa kabila na kinokontra sila ng kaaway, sinusupil, ino-oppress, pinipigilan, at gustong pabagsakin ang trono ni Haring David. And yet, the Lord is with him. Kaya po, sa kabila ng sila ay sinusupil, pero nandun naman ang abundansyang pagpapala ng Diyos in the presence of His enemies. Tayo po, napakaganda sapagkat we are actually experiencing this so-called pandemic. Yung tinatawag nating lockdown, quarantine, na ang iba po ay talagang dahil wala ngang trabaho, wala ring ika nga pera. Pero dahil sila ay naganampalataya sa Panginoon, gumawa ng kalooban ng Panginoon. At kahit na po sila ay na-lockdown, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Nandun po yung blessings na still they can celebrate this Christmas season with feast and celebration, ika nga yung mga pagkain. Okay? So, makikita po natin dito ang mga katotohanan na ang Diyos ho ay Diyos ng selebrasyon. God is a God of celebration.
That's why those who put their trust on Him, who put confidence on Him, on God alone, aba, iniimpluwensyahan po ng Diyos na pagpapala, biyaya, at nag-i-enjoy ng blessing ni Lord ang mga nagtitiwala sa Kanya. So, una, ang Diyos po ang nag-i-initiate para ikaw ay makapaghanda. Kalooban po niya. Kaya, hindi tayo nangungutang para lamang may paghanda. No, we should not. Kung ano yung dumating na blessing at sa pamilya, simple lang po. Hindi masyadong magarbo, hindi masyadong magastos na akalain mo ba'y naghanda ng napakagastos at pakatapos ng okasyon, ayun, malaki naman ang problema dahil sa mga maniningil at babayarin o bayarin, di ba? So, dito ho, yung paghahanda, this feast of Christmas, ika nga, ay blessing po yun ng Panginoon. Kailangan lang simply. At hindi kailangan magarbo, just to be reminded or as a reminder of God's blessing na merong paghahanda. Nagkakainan kayo ng pamilya, at hindi na masyadong naghahanda. Kumbaga sa ano ay tradisyon na kasi namin ito pastor okay lang kung kaya, pero wag dapat ma-pressure, no? Wag ma-pressure ang sino mang maghahanda. Hindi ito magiging sanhi ng pressure, baka ho ma-stroke, baka ho ma-stress, okay? At ma-heart attack. So dahil nga habang kumakain sila, nag-i-enjoy yung mga naimbitahan, yung mga bisita. Pero here comes, ikaw naman, lungkot na lungkot, hindi alam kung saan ka tatakbo at ano ang mga gagawin mo na mga pagbabayad na pakatapos ng nasabing okasyon. That's why, God is the one who initiates and gives a blessing. Kaya hindi mo mahirap sa Panginoon. Kung aalaw ng Panginoon na maghanda ka, hindi siya ang magpo-provide. Yung word na you prepare a feast for me. At ito po napakaganda sa kalagitnaan na nakikita ng iyong kaaway. Sa mundong ito po, ano ang kaaway natin? Karamdaman, kahirapan, kawalan, kagutuman, at mga bagay na hindi ka makapag-celebrate dahil ang dami mong kakulangan, at saka yung worry, anxiety, at kung ano-ano pa. These are all our enemies. Okay? Hindi po yung kapitbahay nyo ang enemies. Okay? Hindi po yung biyanan nyo, magulang nyo, kapatid nyo, o ka-churchmate. Hindi po silang kaaway. Kundi ang kaaway ay ang dyablo. At ang siyang pinagmumula ng kahirapan, kagutuman, kawalan. Sila po yung kaaway. But praise God, God initiate. God is the blessor. God is the blessed. He gives bless. He bless us with unexplainable blessing. Ika nga. At ang Diyos po ang nagpapala noon. Praise God. So, and then, hindi lamang po siya nagbibigay ng pagpapala para tayo po yung nakakapaghanda. Okay, ang sabi pa rito, you honor me by anointing my head with oil. Ano po bang ibig sabihin nito? Sa isang hari na i-ordain ka, may anointing, ang ibig sabihin ay inaaprubahan ka, pinapayagan ka, inaalaw ka ng Diyos na mamahala. So, ano naman ang kinalaman nito sa okasyon ng Kapaskuhan? Alam niyo po, kapag ang Diyos nagbibigay, ina-anoint ka niya na yung blessing ay maibahagi mo rin. Okay? Maibahagi mo. At sa pamamagitan nun, yung mga nagdarahop, yung mga pangangailangan, ay natutugunan at nagkakaroon sila ng tinatawag po, naaambunan ng blessing. Bagamat man, ikaw ang gagamitin ng Lord, dahil inaprubahan niya, pinayagan niya, inanoint ka niya, na ikaw ang gagamitin niya. Pero kapatid, siguraduhin mong ikaw dahil meron niyang kasiyahan sa puso at meron kang means. Okay, remember this, God gave a bread to the eater and a seed to the sower. So He gives it, no? Sa mga nagpapagamit at nais magamit siya. Then, yung word na my cup overflows with blessing. Hallelujah. So,
mag-uumapaw ang pagpapala. Nadaluyan ka na ng pagpapala, yung sobra-sobra, hindi naman sobrang-sobra, kundi sapat pero nasasapatan. Yung nakapaghanda na kayo at meron pang excess para makatulong pa sa iba na nangangailangan. Yun po ang blessing ni Lord, nag-overflow. Nasabi nga, wala ka ng sukat ikalagyan. Wala nang, hindi na makakontain, di ba? Hindi na mailagay dahil nga sumusobra. So, pero sa ganito man, ay hindi ito ginagamit yung iyong blessing para i-manipulate, i-control, i-pressure ang sino man. Ikaw nung nakarampas ko inimbitahan kita, dapat imbitahan mo rin ako ngayon. Ganon. May mga tayo, may mga hugot pa, may mga sinasabi natin na bayaran mo yung ginawa ko sa iyo. No. Hindi po ito. Sapagkat tayo man ay ginagamit lang ng Panginoon sa kanyang kagustuhan, sa kanya pong kalooban. Kaya, lalo itong nagbibigay sa atin na salamat, Lord, sapagkat ang buhay kong ito na hindi man dapat at hindi man karapat-dapat, pero inari mo, ina-anoint mo ako, inaaprubahan mo ako, ikaw ang nag-i-initiate, ikaw ang naghahanda para ako ay maging daluyan ng pagpapala sa iba na mga makakatanggap. Kaya nakakatuwa po sapagkat ang mga katotohanan ng paghahanda, dahil nga po ang Diyos ay Diyos ng celebration. Now, ang isa pa pong katotohanan dito ay hindi lamang po naman material na bagay ang pinaghahandaan. Hindi rin po lamang material o pagkain ang kaya kayo nag-gathered because of that. Kaya nga po kahit kaunti, talagang yung bonding, yung fellowship, kundi ito rin po yung bang spiritual na pagkain. At alam din po natin kung ano ang spiritual na pagkain. Ano nga po ba yun? Yung po yung pagbabahagi ng mabuting balita. Pag-share about the Word of God. Alam nyo, marami pong mga tao na wala pong pwedeng, sinasabi nila, hindi ako makapagbigay, hindi ako makapagpa-Christmas, or wala kaming maipaghanda. Alam niyo po, o wala akong maibigay na regalo. Sa panahon na ito, at ito po ang pinaka-best pa rin hanggang ngayon na regalo. Una-una, introduce Jesus to them. Those who are not, na nakakilala pa kay Jesus. Pangalawa, pwede niyo pong sabihin na ipapanalangin kita sa buong isang buwan na ito ng Disyembre. Yan po ang gift ko sa iyo. Wow, that's something. At pwede rin naman na sabihin mo na hindi ko alam kung anong pangangailangan mo, pero ang alam ko, kaya ng Diyos tugunin. Kaya ng Diyos ko tugunin ang pangangailangan mo kung magtitiwala ka. So would you mind na ito ang iririgalo ko sa iyo? I will be praying for you for this month and the whole month of December, o dili kaya even to the month of January. So yun po, marami tayo. O dili naman kaya kapag ikaw ho ay wala kang gift sa kanya, pwede bang magsisend ako sa iyo ng mga messages na pampalakas? Gagawin ko ito every day. So marami tayong pwedeng maliban doon sa nagpipray ka, magsisend ka ng tapos alam niyo po, napakabilis yan, kundi sasabihin mo lang sa kanya na ito ang maaari kong mai-gift sa iyo sa araw ng Kapaskuhan. Kasi tingnan niyo ang sabi ng Panginoon, hinahanda ng Panginoon ang kanyang dulang, ang pagkain, ang handaan na nakikita ng kanyang kaaway. So kapag tayo po ay nagsishare ng mabuting balita na revelasyon, kapahayagan na galing sa Panginoon, sa kanyang mga salita, nagbabahagi tayo, kitang-kita po yan ng kaaway. At doon po, dahil kikita niya, ang ibig sabihin lang po noon ay hindi tayo nagkakaroon ng tinatawag na pagkaunawa, na ang gagawin ng kaaway na ito ay guguluhin yung taong nakatanggap o kukunin niya yung salita. Kaya naman, babak-upan natin para lalo nating maunawaan ang kaparaanan ng dyablo. Babak-upan natin siya ng panalangin. Hanggang sa hindi lamang niya natanggap ang salita ng Diyos, hindi lamang naunawaan, kundi may kapangyarihan siyang maisapamuhay ito. And eventually, he or she could also share it to others. So, ito po yung tinatawag nating dulang inihanda ng Panginoon. So nakakatuwa po at masaya na ang
blessing pala ng Lord, ang paghahanda pala ng Panginoon. Yung pag naalala natin na meron pong handaan, bagamat man ito'y gagawin nating simple, pero ang handaan po yun ay both physical, literal na pagkain at saka spiritual. Kaya, kumusta po ba ang preparasyon natin sa paghahanda? Baka naman masyado tayong magarbo at yung mga paghahanda natin ay pinag-uutangan natin, no? Inuutang natin. Wag po. Wag natin po yung gawin. Hindi po yung nakakalugod sa Panginoon. Sapagkat ayaw ng Diyos na ikaw ay ma-burden, mahirapan. Ang nais ng Panginoon, sapagkat siya naman talaga nag-i-initiate. Siya ang nag-prepare. Sabi dito, you prepare. Si Lord ang maghahanda ng ipaghahanda mo. Kung anong dumating dyan, yun ay sapat. Hindi ka po makakautang, hindi ka pa po mabibigatan, at wala kang alalahanin pakatapos nung Kapaskuhan. Huwag po tayo maghanda na at the expense na inutang po natin. O dili kaya hindi sa atin. Okay? At papakainin naman natin ang hindi natin kakilala. Tapos, iimbitahin natin yung mga tao rin na puro naman nagmamalaki, di ba? So, be careful on that. Simple po ang Kapaskuhan. Maganda man tayo kung ano yung blessing na dumating sa atin sa Panginoon. Okay? Ang paghanda ay hindi naman po pinagbabawal. Kanya nga lang, ang magarbo, magastos, ay yun po ang hindi makabibliyang paraan. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po Panginoon sa aral na nakita po namin sa simbolo ng paghahanda. This food or the festivity, Panginoon, na nais mo sa amin. At hindi po lamang ito sa naka-confine sa literal na pagkain, kundi maging sa spiritual. Yumaman kami, Panginoon, both physical, financial, at saka spiritual, lalong-lalo na po sa spiritual. Kagaya nga po, Panginoon, ng iyong naisulat sa aklat ng Juan, the 3rd John 2, I wish above all things that you may prosper as be in good health as your soul is prospering. Thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.